Sa bawat pagod at pagtitiis mo, kailangan mo rin ng sandaling pahinga. Isang gabi kung saan hindi mo kailangan maging matatag. Hindi mo kailangan magpanggap na kaya mo pa. Isang gabi na pwede kang huminga ng malalim at saglit na magpahinga mula sa bigat ng araw-araw. Ligayang pagdating sa OFW Gabi Kwento. Isang tahimik na pahinga para sa mga OFW. Para rin sa mga pamilyang patuloy na nagmamahal sa kanila kahit sa malayo. Magandang gabi. Bago ka matulog, gusto kong tanungin ka ng isang simpleng tanong. Kailan mo huling sinabi ang salitang ayos lang ako? Kahit alam mong hindi naman talaga. Hindi mo na siguro mabilang. Kasi sa totoo lang, sanay ka na. Tuwing tumatawag sila, tuwing nagme-message, tuwing lumalabas ang pangalan ng pamilya mo sa screen ng cellphone mo, parang automatic na lang ang sagot. Ayos lang ako. Hindi mo na tinatanong ang sarili mo kung totoo pa ba. Basta't nasabi mo na lang. Minsan habang nakangiti ka sa video, nakapikit ka na pala saglit. Para lang maitago ang pagod sa mata mo. Minsan, pagkatapos mong sabihin ng ayos lang ako, ibababa mo na lang ang cellphone mo. At uupo ka na lang ng tahimik. Doon mo mararamdaman ang bigat. Hindi yung bigat ng trabaho lang. Hindi lang pagod ng katawan. Kundi yung bigat ng lahat na hindi mo sinasabi. May mga araw na maaga kang bumapasok kahit kulang ang tulog. May mga gabing umuwi ka na masakit ang likod. Masakit ang ulo. Pero mas masakit ang pakiramdam na kailangan mo pa rin magpanggap. Kasi OFW ka. Sa isip mo, ganito talaga dapat. Tahimik, matatag, walang reklamo. May mga OFW na ang tinatanong sa kanila ay paulit-ulit. Kailan ka magpapadala? Pwede bang lakihan sa susunod? May kailangan kaming bayaran. At sa tagal, akala natin normal lang yun. Akala natin parte ng pagiging OFW ang hindi kamustahin. Parte ng sakripisyo ang hindi tanungin kung okay pa ba. Kaya nasanay ka. Nasanay ka na huwag magsabi. Nasanay ka na nalunogin ng pagod. Nasanay ka na sabihin na ayos lang ako. Kahit hindi. Hanggang isang gabi, isang tawag na akala mo katulad lang ng dati. Hinanda mo na ang sagot mo. Handa ka na ulit magsabi ng ayos lang ako. Pero iba ang unang tanong. Hindi tungkol sa pera. Hindi tungkol sa padala. Kundi, kumain ka na ba? Napatigil ka, hindi dahil ayaw mo sumagot. Kundi dahil matagal ka nang hindi tinatanong ng ganon. Nakakatulog ka ba ng maayos? Pagod ka ba masyado dyan? Biglang bumigat ang dibdib mo. Hindi dahil masakit. Hindi dahil may nakapansin. At doon mo biglang naisip, maswerte ka pala. Hindi lahat ng OFW may pamilyang nagtatanong ng kalagayan. Hindi lahat na may pamilyang nag-aalala na tao ka muna bago ka maging OFW. Bihira yun. At
madalas, hindi natin agad napapahalagahan. Akala natin normal. Akala natin normal lang ang tanong na kamusta ka. Pero para sa isang OFW na nasanay magsabi ng ayos lang ako, malaki pala yun. Parang pahintulot. Pahintulot mapagod. Pahintulot na umamin. Pahintulot na maging totoo. Doon mo na-realize na hindi mo kailangang itago ang lahat. Na hindi mo kailangang dalhin mag-isa. Ang bigat na pagiging malayo. Na hindi ka mahina dahil nagsasabi ka ng nararamdaman. Maswerte ka dahil may pamilyang handang makinig. May pamilyang nagtatanong hindi dahil may kailangan sila. Hindi dahil may pakialam sila. At sa gabing iyon, kahit hindi ka pa rin ganap na maayos, gumaan ang pakaramdam mo. Kasi alam mo kung hindi ka maayos, pwede kang magsabi at may makikinig sa'yo. Kaya kung isa ka sa mga OFW na laging nagsasabing ayos lang ako, baka sa gabing ito, pwede mong itanong sa sarili mo, kailangan ko pa bang itago ang lahat? At kung may pamilyang nagtatanong sa'yo, kung kumain ka na ba? Kung nakatulog ka na? Kung okay ka pa ba? Pahalagaan mo yun. Dahil hindi lahat ng OFW may ganong tahanan. Kahit gaano pa kalayo ang pagitan. Magandang gabi. Kung pagod ka na, pwede kang magpahinga. At sa susunod na may magtatanong sa iyo kung kamusta ka, pwede mo nang sabihin ng totoo. Kung naramdaman mo ang kwentong ito, i-like mo ang video, mag-iwan ng komento, at i-share mo ito. Baka ito ang mensaheng kailangan din nila ngayong gabi.